Effective kaya itong Lucas Engine Oil Stop Leak? Subukan natin yung Lucas dito sa ating sasakyan na may leak ngayon. So meron po ako ngayon tissue dito. Papakita ko po sa inyo kung gaano kalakas yung leak. Hindi naman siya gaanong kalakas pero tignan natin kung may stop niya yung leak. Pero very visible na rin dito sa ating tissue. Medyo dumadami na rin. Ipahid lang po natin na maayos yung tissue para makita natin kung gaano karami yung leak bago natin i-apply yung Lucas Engine Oil Stop Leak. At i-try natin kung effective nga ba yung Lucas. So ito guys, tignan natin kung gaano karami. So ayan, ang dami na dumikit sa tissue. So medyo marami na rin. So ayan guys, dumikit na sa aking kamay. So hindi po ganun kalakas pero marami na rin yung leak niya. At ngayon po magche-change oil na tayo. I-apply na po natin yung Lucas. Drain ko na rin po yung lumang engine oil. At ready na po natin ilagay itong bagong engine oil na may kasamang Lucas. At bago natin ilagay itong Lucas Engine Oil Stop Leak, tignan muna natin yung tamang mixture. Use 20% of system capacity. Example, 1 quart Lucas Engine Oil Stop Leak to 4 quarts of motor oil. So 1:4 po tayo. Una po natin i-apply itong engine oil. So 2 liters muna yung ilagay natin. 4 liters po itong 1 gallon. So after, isunod natin itong 1 liter ng Lucas. So kung makikita po natin, medyo malapot yung viscosity nitong Lucas kumpara dun sa ating engine oil. Naka-fast forward din po yung video natin para mabilis natin malagay. So ito, patapos na itong 1 liter ng Lucas. Isunod natin itong natirang 2 liters. So naka 5 liters na po tayo. Ang total capacity po pala nitong ating engine oil is 7 liters. Yung 20% po ng 7 liters 1.4 liters. Kaya yun po yung lalagay natin na Lucas Oil Stop Leak. At yung 80% po ng engine oil ay 5.6 liters. So nalagay na po natin yung kaninang ng 1 liter ng engine oil. Ngayon naman, sukatan natin yung 0.4 ng oil stop leak. At haluan natin ng 0.6 na engine oil para mabuo yung 7 liters na capacity nitong ating engine. At ito na yung huling oil. Mix lang natin na maayos para ma-mix ng maayos. Para medyo nakamix na pagdating sa loob. At pagkatapos po nito, start po natin yung engine. At ito po, in-start na po natin yung engine. Ayan lang po natin siyang umaandar ng 10 minutes or hanggang 15 minutes. Kanina po hindi ko napakita na napalitan yung ating oil filter. So napalitan na po natin yan. FYI lang po. So ito guys, so ayan lang natin umandar ng 10 to 15 minutes. At pagkatapos nito, lilinisin natin yung engine para ma-monitor kung naglilik pa ba. After po nung napaandar na natin, so pinalamig ko na po muna yung makina at ngayon linisin po natin yung kanyang engine. So ito munang dito yung lilinisin natin, yung sa side na maraming oil. Spray lang muna natin itong degreaser at ibabad natin ng 15 minutes. After 15 minutes, ito hugasan na po natin para mawala yung oil at makita natin kung naglilik pa ba yung engine natin pagkatapos na malinisan natin. Pinunas ko lang po ng maayos para mawala yung excess na oil. At eto na po siya, after natin nalinisan, nawala na po yung mga oil na nakadikit dito sa engine. Ang gagawin po natin ngayon, balikan po natin itong engine after 1 month. I-check natin ulit at kumustahin yung leak. Kung nawala nga ba. So ito na po, after 1 month ng paggamit natin. So i-check po natin kung may leak pa ba dito sa ating sasakyan. So ito guys. So kung makikita natin dito, di naman visible yung oil. So medyo malinis pa dito sa taas. So ayan. Mukhang
malinis naman. So yung dating may leak na nandito na pinunasan natin ng tissue, check natin. So mukhang merong konti doon, pero hindi natin sigurado kung oil. Pero usually dito maraming leak. So dito maraming leak na nakuha natin dun sa tissue. Kuha lang po tayo ng tissue, check natin sa tissue, ito. So dito, check natin, dito muna sa taas. So ito, mukhang may konti o dumi, check natin dito sa ilalim. So ayan guys, so may leak pa rin. So may leak pa rin ng konti. So ipahid lang natin ng maayos dito. Ayan. So ito, merong nakuhang konting oil. Pero napansin ko konti lang. Di katulad dati na medyo marami. Nabawasan yung leak. Pero meron pa rin. Ayan guys, oh. Meron pa rin leak dito sa ating engine. So hindi niya na-stop yung oil leak. So after 1 month hindi pa siya nag-stop. So meron pa rin konti pero medyo bawas yung leak. So yung gagawin po natin ngayon linisin po natin ulit itong engine nya. Punas-punas lang po tayo ng tissue. So ganito po ulit, linis-linis lang po tayo dito sa engine. And then after a month ulit or gawin natin 2 months, check natin ulit kung nabawasan nga ba. Hanggang mag-change oil tayo ulit. Bigyan pa po natin ng chance itong Lucas kung talagang may stop siya after few months pa. So ito guys, oh. Pero mapansin natin medyo bawas na siya. Hindi ganun kadami yung oil. So abangan nyo lang po yung susunod na video natin para sa update nitong Lucas. So yung preliminary review natin, slight na nabawasan yung leak dito sa ating sasakyan pero hindi niya na totally stop after 1 month of use.